Kuya Ting, taga Cebu po ako. Abroad ang asawa ko sa Saudi. Nakukonsensya na ako sa pagkakamali ko ngayon. Nagkaroon kami ng relasyon ng kuya niya hanggang ngayon. Hindi ko namalayan na nahulog ang loob ko sa kuya niya. Siya kasi ang naghahatid sundo sa dalawa naming anak. Gusto ko sanang aminin na ito sa asawa ko dahil halos di na ako makatulog sa konsensya ko. Ma'am, tawagin na lang kitang Grace. Salamat po sa pagpaabot ng mensahe. Bago ko sagutin ang problema na ito, ma'am, nais ko muna magpasalamat sa lahat na taga-subaybay. Maraming salamat po. Ma'am Grace, medyo mabigat po itong problema mo at hindi mo rin nabanggit kung may asawa din po ba itong kuya ng asawa mo. At bakit humantong kayo sa ganito? Sa bagay, hindi na ito bago sa pandinig ko. Marami na rin nangyayaring ganito. Ma'am, dalawa lang po ang may payo ko sa inyo sa masila na problema na ito. Una, bago mo gawin na aminin ito sa asawa mo, dapat nakahanda ka sa magiging consequence sa mga ginagawa mo. At maganda pa nga sana, kung gagawin mo ang pag-amin na ito, dapat nakauwi na ang mister mo. Siguro huwag mo itong gawin ang pag-amin kung nandun pa siya sa ibang bansa. Masakit kasi ang sitwasyon na ito. Lali din po ako. Baka hindi niya po makontrol ang sarili niya doon o di kaya ay walang makapag-comfort sa mister mo doon, medyo delikado po ito. Kung kaya mo munang umiwas sa kuya niya, gawin niyo po muna habang naghihintay ka sa pag-uwi ng mister mo. Kung gusto kang umiwas sa mga bagay na yan, magagawa niyo po yan kung gustuhin niyo po. Hindi naman siguro namimilit yung kuya niya sa'yo kung aayaw ka. Kung pipilitin ka, maaaring mag-report ka sa mga otoridad. Kaya lang ma'am, doon kasi sa sinabi mo na hindi mo namalayan na nahulog ang loob mo sa kanya, sinyalis na rin kasi ito na gusto mo rin yung ginagawa nyo. Pero pwede nyo pa rin niyang labanan ma'am, hindi pa huli ang lahat para ayusin mo ang sarili mo, alang-alang sa mga anak mo. Kaya lang kung aaminin mo ito sa mister mo, hindi ako sigurado kung kaya ka pang patawarin ng mister mo. Ang sakit kasi nito sa mga kalalakihan, lalo na kapatid niya ang may gawa nito. Kaya tansyahin mong mabuti dahil ikaw naman ang lubos na nakakilala ng mister mo. Pangalawa, ang gawin mo ay wala kang gagawin. Huwag mo na lang aminin sa kanya, hindi sa tinuturuan kitang magsinungaling, pero minsan ang pagsisinungaling ay nakakatulong din para hindi masira ang mga bagay-bagay na ayaw mong masira. Kimkimin mo na lang muna ang konsensya mo. Bumawi ka na lang sa asawa mo kapag nakauwi na siya. At umiwas ka na sa kuya niya. Siguro mag-hire ka na lang ng ibang maghatid sundo sa mga anak nyo. Sa pagkakataon na ito, tinuturuan kitang magsinungaling pero wag na wag mo itong ulitin. Ramdam ko kasi na mahal mo yung mister mo at ramdam ko din na ayaw mong masira ang pamilya nyo. Pero siguraduhin mo lang na kayo lang ang nakakaalam sa mga nangyayari sa inyo ng kuya niya. Kasi kung may kwento ito sa iba, baka makarating pa ito sa asawa mo. Ulitin ko, wala kang ibang gagawin kung hindi magsinungaling ka muna. Masama tong payo ko ma'am, pero nakakatulong ito sa'yo sa pagkakataong ito para maiba lang ang takbo ng panahon hanggang makarecover ka at bumawi ka na lang sa kanya. Bilang isang lalaki kasi naniniwala ako na mas mabuti na lang kung hindi ko alam ang mga nangyayari para walang maging tanong at walang sakit na mararamdaman. Pero ulitin ko po, wag na wag mo na itong ulitin o gawin ulit. Maraming salamat po at mag-ingat ka palagi.